Mga kapaglaom, Jesus frequently stayed at the home of Mary and Martha and their brother Lazarus. And Martha was often compared with the cares of daily duties, while Mary sought first the words of Jesus. And just like the sisters, join us today as we learn at the feet of Jesus on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day, everyone, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. We're once again ready to start with our talking sa ato nga buhi nga Dios and also with our mga kapaglaom. Yes, kapaglaom Kevin, we hope that everyone is doing well today. And before we start, praying for our mga kapaglaom right there, kamo naglantaw karon, let's start with bowing our heads to pray. Let us pray. Our loving and gracious Lord, ever forgiving, the source of healing and strength, O Lord, this beautiful morning we come before you, O Lord, just as we are. Dear Father, we would like to ask for the forgiveness from all our disbelief, our thoughts of doubts, and our minds which really burdens with the load of cares. O Lord, today we come before you because we long that these burdens of ours will be lifted up in the throne of grace, and you will take them away, dear Lord. And please help us to trust you with all our hearts, whatever the answer to our prayers today. Bless every one of us, that your Holy Spirit dwell in our midst. Thank you, Lord, for answering our prayers and for the assurance of your presence. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much, kapaglaom Giselle, for that prayer. Amen. And the Savior will send help just when we need it, mga kapaglaom. He will never fail you. So let's start reading our prayer request, kapaglaom Giselle, and if we have any praise reports. Yes, but before that, kapaglaom Kevin, of course, we would like to welcome once again our mga kapaglaom, kamo mga prayer partners, mga prayer warriors nato sa lain-lain, yung mga dapit, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good day mga kapaglaom, ug among gikalipay nga amo na pud usab kamo makauban sa pag-inampo ay gani mga kapaglaom. You can now start sending in your prayer requests and praise reports. Do na tayo mga hotline numbers makita sa inyong mga screens, mga kapaglaom. Just take note, ayaw nagkalimti. You can call, you can text, mga kapaglaom. And if you're watching Facebook Live right now, you can comment down sa tong comment section right below. Ato ng pagbabasahan later on. Alright, maato ng pagbabasahan kapaglaom Kevin, alas na pa kay Yes, mga kapaglaom, and we are always live at GSA Channel 37, and also sa atong mga viewers, mga kapaglaom nga nagsunod sila nga Facebook, you can always share the link of the Facebook Live sa atong mga friends and That's families, right. so that sila pud mapanalanginan sa atong buhi nga Dios. Ilabi na sila makigkauban nato sa pag-inampuay dinhi sa ato ang programa. And mga kapaglaom, sa kanunay amo kamo ang gi-welcome sa ato ang programa. And if you have any prayer request nga confidential, just put in confidential sa inyo ang text message aron ato kini nga ma-notify o ato kini nga pag-aampuan off air. Gusto na ko sugdan ang ato ang prayer request na ay prayer sender nato ipadala gikan kang kapaglaom Nora. Nagasakit iyaha nga likod ug kilid, mga kapaglaom. Naapod si Gemma Humapaw, nagpa-appeal siya gapaampo alang sa iha nga brother nga si Alan Humapaw nga nagsuffer og nervous breakdown, kapaglaom Kevin. We will also include in our prayers today Elmer Luzano nga na-confine sa ospital, mga kapaglaom, naga-off and on iyaha nga fever, hoping pod sa negative results sa tanan niya mga lab tests. Og atong i-appeal si Miguela, mga kapaglaom, nagpa-appeal pod siya gapaampo alang sa iyaha nga anak nga si Daniel nga muuli ay kapaglaom Kevin
nga naa karon sa Cebu muli ay sa silang lugar sa Molave. Atong iapil mga kapaglaom ilah nga physical health labi na gyud ang swab test result pod mag-negative lang unya ang safe travel pod pohon. We will also include in our prayers also ang atong prayer sender nga the same pod mag-negative unta tanan iyahang mga swab test. And muna pod tay kapaglaom nga nag-send alang pod ni kang Dorcas ug kang Elisha nga parehas sila dunay mga balatian nagahilanat kapaglaom Kevin inubanan pagyud og sip-o no, so ato ning apil sa atong pag-ampo karon. We have also yaha nga baby nga nagaubo kapag laom Kevin ato kining apil sa atong mga pag-ampo matag adlaw nagastruggle sila financially siguro emotionally pud kapag laom Kevin ato ning apil mga kapag laom ilahang business nga molambo uban tabang sa Ginoo. And last ato ang first batch mga kapag laom gikan ni kang Melbor Osip Guzmeña Cagayan de Oro mga kapag laom nagpaapil siya ga paampo alang sa iyang nga nagasakit nga kilid siyang hawak nga nagakonect siyang likod kapag laom Kevin uga nagapa-check up na siya kaso nag-lockdown lisod kaayo ang lakaw-lakaw, paingon sa ospital, pabalik sa ilang balay. So ato ning apil sa atong mga pag-ampo, mga kapaglaom og nagaingon pod siya nga kanunay sila naglantaw sa ato ang mga lain-lain nga programa. Well, thank you so much sa inyong pagpadala, sa inyong mga prayer requests, mga kapaglaom, and we will bring them all to God right now. Atong hangyoon si kapaglaom Kevin. Yes, mga kapaglaom, ato idoko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Among mahigugmaon, gamhanan nga Dios nga naa sa kitasan sa mga langit. Kami nagadanghop diha kanimo nini nga kabuntagon ug kami nagasalig nga ikaw magapaminaw ug magatubag sa among mga pag-ampo ngayon sa imong kabubuton. Ug ikaw nasayod o Dios sa amo ang kahimtang karon sa among sitwasyon karon. Ikaw nakakita sa mga kalapasan ug kami nangay kapasayloan nining tanan. O Dios nga balaan, kami nagahangyo diha kanimo nga ikaw magapanlangin kang kapaglaom Nora nga sige nagasakit ang iya nga likod now to Dios ikaw magahikap kaniya ug magahatag og hingpit nga kaayuhan. Panlangin niyo sa Dios ang among kapaglaom nga si Alan ikaw nasayod siyang kondisyon karon. Siya naka-experience og nervous breakdown ug hinaut o Dios nga imo siya nga tabangan. Lig-una siya o Dios ang iyang pagtuo diha kanimo ug hinaut imo siyang pakaayuhon siya nga sitwasyon karon. Panlangin niyo sa bamahan ang among kapaglaom nga si Elmer nga adunay hilanat o Dios hinaot ikaw magahatag og kaayuhan kaniya ug unsa man ang nagakahitabo sulod siyang lawas karon hinaot ikaw magatabang kaniya amahan ug hinaot nga ang tanang result sa iyang swab test mag-negative ug usab pa ang tanang mga laboratory test amahan hinaot nga walay mga komplikasyon. Panlangin niyo sa Dios ang among kapaglaom nga si Miguela nga nagasigig sakit ang iyang ulo tabangi siya amahan kung unsa man ang hinungdan niini hinaot ikaw magahatag og solusyon amahan o magahatag kaayuhan sa sakit siyang ulo. Ug usab ang iyang anak amahan panlangin ni usab nga muuli gikan dinhi sa Cebu nga hinaot o Dios mag-negative ang result siyang swab test ug hinaot imong tabangan siya nga makauli siya sa Molave nga walay kakulian. Yes. Panlangin ni usab amahan ang mong kapaglaom nga sender 11398 nga mag-negative ang iya nga swab test result o ginaot amahan nga kung unsa man ang iyang purpose sa iya nga pagpaswab, ikaw magahatag og kalampusan og pagiya kaniya. Panlangin ni sab o Dios ang among kapaglaom nga si Dorcas ug si Elisha. Aduna sila'y ubo, ug sipon ug hilanat amahan, hinaot ikaw magahikap kanila ug makapakaayo kanila. Hinaot o Dios nga imo silang hatagan og lig-on nga pagsalig ug pagtuo diha kanimo. Panlangin ni sab o Dios ang among kapaglaom nga si 5320 ang iyang anak o Dios adunay ubo ug hinaot ikaw magahatag kaayuhan sa iyang baby. Sa panlangin niya ang ilang panginabuhi sa matag adlaw, ang ilang negosyo. Hinaot o Dios ikaw maga-provide sa ilang mga kinahanglan. Panlangin niya sa bamahan ang mong kapaglaom nga kanunay nagasakit ang iyang kilid sa iyang hawak kapaglaom Melbourne. Hinaot ikaw tabang kaniya ug kauban sa iya ang mahal sa kinabuhi. Ug hinaot o Dios nga imo silang giyahan sa ilang angay pagabuhaton labi na silang pakigrelasyon diha kanimo
ug sa ilaang pagtuman sa imong mga kabubuton. O Dios nga balaan king tanan among isalig diha kanimo kay kami nagalaom nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo nga ayon sa imong kabubuton. Ug kining tanan among hangyo diha kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer, Kapaglaom Kevin. And thank you so much for joining us in prayer as well, mga Kapaglaom. Atong usbon, ang atong hotline open na siya 24/7, mga Kapaglaom. You can call, you can text sa inyong mga prayer requests and praise reports. Ayaw kalimo sa pag-specify kung kinsa kamo taga-asa og inyong prayer concern. Daghan tag mga prayer partners Kapaglaom Kevin around the globe gyud ni nga kanunay nagauban ka nato sa pag-inampuay, mga Kapaglaom. Gani nga atong intro kaganina Kapaglaom Kevin, naghisgot kita sa duha ka mga nag-igsuon. Actually tulo sila, ikatulo si Lazarus, si Martha ug si Mary. Karong adlaw mga Kapaglaom ato ang sayran Kapaglaom Kevin kung unsa man ang mga pagtulunan nga ato daayng makuha sa ilahang kinabuhi. Yes, nindot kay ang uluhan sa tuwa nga topic karon mga Kapaglaom, nagauluhan kinig at the feet of Jesus. Yes. Ang atong quote of the day ingon dinhi, and the Holy Spirit mentions as evidences of woman's loyalty to Christ, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. Makita kini sa Desire of Ages, page 564. And while reading this Kapaglaom, Giselle, it reminds me sa programa karon sa General Conference of the Seventh-day Adventist. Karong June 12, Sabado pohon, mga Kapaglaom, magahimo kita sa pag-celebrar ni ining gitawag Women's Ministries Emphasis Day. Wow, nindot kay Kapaglaom Giselle. Ug ato na pong hatagan og value og bili ang mga serbisyo nga gihimo sa mga kababayen-an. That's right. No, I think every month ni siya Kapaglaom Kevin, kung wala ko nasayop, dunay Women's Emphasis Week ug dinhaa paghisgutan ang mga mostly mga dealing sa mga kababayan no, sa sulod sa atong iglesia, mga current nga situation nga makuhaan nato og nindot nga pagtulunan, mga Kapaglaom. Hinaot nga excited ka Kapaglaom Kevin ato po mga kabanyan sa lain-lain nga mga iglesia, lain-lain nga simbahan. Mga Kapaglaom, gani atong paghisgutan karon ang kinikinabuhi ni Martha o ni Mary. Kuhaan na ito gamay o comparison Kapaglaom Kevin kung unsa man di ay ang situation ani nilang duha. Atong ninamduman niya si Jesus Christ kanunay nagapuyo ni ini nga puloy-ana ni Mary, ni Martha ug ni Lazarus tungod kay managigsuon ni sila nya kasagaran sa biyahe or adtuanan ni Jesus Christ paingon din sa Jericho or sa Jerusalem, mohapit gid sa dito sa panimalay sa manag-igsuon. Kaning Bethany Kapaglaom Giselle, yes. mahog ni siya og paborito nga pahulayanan ni Jesus Christ physically. Kung aduna siya mga lakaw, kung kapuyon siya mga lakaw, unya, kung mahitabo nga duol ang iyang biyahe didto, makalabay baka siya sa Bethany, muhapit gid siya niini nga panimalay. Mao nga sa una pa lang nga paghapit ni Jesus Christ diri, mao ni ang incident nga hitabo nga kaning duha ka managsuon si Martha ug si Mary na ay tsansa nga mamili kung unsa lang angay buhaton. Ug atong nasayran diha sa story sa Bible nga kani si Martha mabalak-on kay ni siya sa mga angay bulohaton dinha sa panimalay. Mag-andam para sa bisita nga gusto gid siya nga ang bisita niya maka-feel gayud og welcome og comfort, samtang magstay sila nga panimalay mao nga maghikay gid na siya, mag-aandam. So mabisi kay ni si Martha. So one time sa dinha nga naa si Jesus Christ didto, miduol siya ni Jesus Christ kay si Mary naglingkod na dito sa tiila ni Jesus Christ og sulti siya ni Jesus Christ nga hinaot unta nga si Mary sultian ni Jesus Christ nga tabangan pud siya mga buluhaton dito sa panimalay. Oo, kay murag nadaghan na kay siyang buluhaton. So let us see unsa ang gihatag ni Jesus Christ nga pahimagno or reminder ngadto kang Martha, mga Kapaglaom. Nindot kay it's a wonderful lesson nga ang gi-reply ni Jesus Christ kang Martha
Well, lagi tayo mga kapaglaom Kevin nga, kanang concern gid bitaw sa accommodation, labi na nga yung mga bisita sa panimalay. And it is good. It is good, no? It is a good practice mga kapaglaom. However, ang gi-reply ni Jesus Christ kang Martha, paminawan ni mga kapaglaom, ingon siya diha sa Luke chapter 10, verses 41 and 42, mga kapaglaom. Martha, Martha, you are fretting and fussing about so many things, but one thing is necessary. The part that Mary has chosen is best, and it shall not be taken away from her. Unsa may ibot pasabot anang Yes, one thing kapaglaom Atong Kevin? i-highlight ang duha lang ka mga words dinhi sa imong gibasa kapag laom Giselle. Ingon si Jesus Christ, one thing is necessary. Meaning it's a necessity mga kapaglaom to sit first in the feet of Jesus Christ and Wow. listen to His words. So dili ni siya ingon nga it's a choice nga imo ang nga okay rag pilion, okay rag dili, but Jesus says it is a necessity for human beings like us mga kapaglaom. Especially as we face to give service to the people of God, we need to sit first at the feet of Jesus Christ. Receive first the blessing before we can share it to other people. And the second word nga ato ang hatagan og emphasis diri mga kapaglaom, ingon si Jesus Christ, the part that Mary has chosen is best. Best. Meaning, ang gibuhat ni Martha, it could be better other than people nga walay gibuhat. It's Yes. better to serve people, but ang gipili ni Mary is best para sa iya ang sitwasyon, That's right. alang nga mahimo siyang andam sa pagserbisyo sa katawhan. So dili pud sayo kapaglaom Kevin nga nasta mga paglaom nga mangandam gyud, ready gyud accommodate gyud ang mga bisita apan gusto pud tan-awon sa Ginoo ang atong kasing-kasing ang willingness nato sa pag-una sa iyahan na maminaw ta sa mga pulong unya mamalandong ta, gusto na makitaan ni Jesus Christ sa matag usa ka nato. Gani ang katong one thing nga atong gisgutan that Martha needed was a calm nga naa siya devotional spirit, a deeper anxiety for knowledge concerning the future, immortal life, and the graces necessary for spiritual advancement. Dapat balance gyud kapag laom Kevin, no? Yes, na atay lambo ang ato ang social life mga kapaglaom, but how about our spiritual life? Yes, and to wrap up mga Yes. kapaglaom, Mary was charmed by the words of Jesus to His disciples. So Mary nagid siya dako kayong desire nga maminaw sa pulong ni Ginoong Jesus. And Mary saw a golden opportunity para nga makapaminaw, especially one-on-one, no privately sila rig yung duha nga maminaw ug mag-inistoryahay didto. And like Mary, we need to sit at the feet of Jesus to learn of Him, Yes. having chosen the better part which will never be taken from us. And like Martha, we need to be ever abounding in the work of the Lord. No, sa si Martha, nagunaw na lang siya sa mga kalibutanon nga mga kabisi, but like Mary, she was thinking about the heavenly things, mga kapaglaom. So mooy kini ang nagpahinumdum ka nato makapaglaom nga usahay mabisi gid ta kapaglaom Kevin sa lain at mga gimbuhaton mga kapaglaom, but dili gyud nato kalimtan ang pag-una dinhaa sa Ginoo sa pag-ampo labi na gid mga kapaglaom sa pagbasa sa iyang mga pulong. So hinaot atong pagtulunan. Yes, and talking about prayer mga kapaglaom, atong pagbasahon ang next batch sa atong mga prayer request. Yes, dunay gipaapil sa paampo si Welly Salapan, mga kapaglaom alang sa igsoon niya si Mayet di Asis nga unta duna nay pagsinabtan nay mahitungod sa ilahang properties nga gusto nila ibaligya kapaglaom Kevin. Nung naot magkasinabot na sila kung unsa may ilahang plano ni ini. Ato pong iapil sa atong pag-ampo si Pastor Ben Arip, mga kapaglaom na asa sa ilahang or naasa karon sa balay Tambalanan or ospital sa Iligan City. So ato kining apil mga kapaglaom na apod tay a prayer sender nga concern pud sa iyang brother Jordan Ibora nga na admit kapaglaom Kevin ato ni or na-readmit siya sa St. Joseph Hospital o karon gabi naga-bleeding ang bukol sa iyang aping mga kapaglaom. So ato ning apil sa atong pag-ampo karon ato pong iampo si Rosalia Bagon sa iya pong ginabati mga kapaglaom. Almost 2 weeks mga kapaglaom naglisod siya ginhawa hinaot matagaan siya ga referral sa iya hapod nga
travel pass paingon sa Siocon to Zamboanga City. So atong iapilihang mga plano, mga kapaglaom kalib ti Siawan, doon na siya ginapapray. Number 1 is spiritual growth in faith sa tibuok members sa ilahang panimalay. And number 2, financial blessings gikan sa Ginoo. Number 3 is a health protection from COVID. And number 4, niya nga prayer request iya hapon nga pagpanarbaho mga kapaglaom. And we will also include a Brother Freddy Sumalinog alang sa iya nga flight karong adlaw paingon sa Dubai. And we have also Sister Nengneng Lebres ato po ning apil sa ato nga paampo mga kapaglaom. Suffer siya og severe headache. And also kang Giselle Gonzales for her allergies pod, Sister Lizelle, alam pod sa iyang kidney infection. Ato kini silang ipang-apil sa ato mga pag-ampo. Miriam Fuentes as well, please pray for me. Daghan siya ginapamati, sakit iyang ulo, og naa pod siya ginabati nga ubo. Kapag laom Kevin, duna tay mga prayer request gikan sa tong Facebook Live. Akong unahon si Engineer Clyde Carpena. Please pray for Faith Abacon, Josephine Abacon, and Joy Abacon. Tungod kay nagpositive sila sa COVID, mga kapaglaom, ug unta ilhang papa, dili lang matakdan. We believe to the power of God. Ayuhon sila mga kapaglaom. And we have also kapaglaom Renan Peralta, nga to ang prayer partner, prayer for healing para kang Kerry Jen Abacos, mga kapaglaom sa iya hapod nga lang condition karon. And also safe trip pod ka Ma'am Bea and also kang Engineer Clyde. They are going home right now. Karon yung adlaw makapaglaom din ha sa Mindanao, specifically sa Kapatagan, atong iapililaha nga safe travel. So makapaglaom, ubani kami sa lain na pong session sa pag-ampo atong hangyoon si Kapaglaom Kevin. Yes, mga kapaglaom, mag-ampo kita. Among mahigugmaon o gamhanan nga Dios. Ang ngayon, ikaw ang pagadayigon amahan tungod sa imo ang gugma sa matag usa ka namo. O ikaw andam nga maminaw sa among mga pag-ampo. O kami nagahangyo diha kanimo nga imo kaming panlanginan o kasing-kasing nga andam usab maminaw diha kanimo. O Dios nga balaan, samtang aniya kami nining kalibutan, adunay mga pagsulay nga among matagbuan. O ang mga kapaglaom nagapadala sa ilang mga hangyo diha kanimo. Ug hinawat amahan, ikaw magapatalinghog ug magatubag sa mga pag-ampo. O Dios, panalangin ni ang among kapaglaom nga si Mayet nga ug ang iyang mga igsuon nginaot magkasinabtanay sila sa pagbaligya sa ilang mga properties. Ug ginaot ikaw magagiya kanila sa ilang angay pagabuhaton nga ila usab maistorya ang mga tawo nga imong giandam o Dios nga mahimong magmalampuson ang ilang plano sa pagbaligya sa mga properties. Ug unsa man ang rason nini o Dios, hinaut ikaw magapanalangin kanila. Yes. Panalangin ni sa Dios si Pastor Ben Arip. Naa siya karon sa tambalanan sa Iligan ug unsa man iyang kondisyon amahan. Sayod kami nga ikaw nasayod niini. Hinaut imo siyang bisitahan ug imo siyang pakayuhon o Dios. Panalangin niyo sa mamahan ang among kapaglaom nga si Jordan Ibora. Na-readmit siya karon ug hinaut o Dios, ikaw magatabang kaniya, magahatag og kaayuhan diha kaniya. Ginaot mo undang na ang bleeding sa bukol siyang aping o Dios. So ginaot madawat niya ang hingpit nga kayuhan amahan. Panalangin ni usab ang mong kapaglaom o Dios nga si kapaglaom Rosalia, almost 2 weeks na ang iya ang gibati nga maglisod siya og ginhawa. Tabangi siya amahan. Ug panalangin usab ang doktor nga mag check up kaniya hatag kaalam nga mahibaw-an ug unsa gyud ang cause sa iyang paglisod og ginhawa. Ug tabangi usab siya o Dios nga makabaton siya referral ngadto sa tambalanan sa Zamboanga City nga mahatod siya didto amahan og didto mahatagan og pagtambal ug ginaot nga imo ang panlanginan nga maayo siya o Dios. Panalangin niyo sa Dios ang among kapaglaom nga si kapaglaom Caleb. Nagapaampo siya una sa spiritual growth sa tanang membro sa iya nga pamilya. Hinaot ikaw magdasig kanila amahan nga sila magkupot silang pagtuo hangtod sa imong pagpadayag o Dios. Panalangin sa mamahan ang ila nga financial nga mga panginahanglan nga tanan nilang gikinahanglan o Dios, hinaot imong ma-provide kanila ug hinaot nga sila mag-recognize kanunay sa pagpasalamat diha kanimo sa tanang mga panalangin lang nga dawat. Hinaot o Dios, imo sa silang protektahan sa bisan unsa nga balatian ug hinaot amahan nga imong panlanginan iyang trabaho
karon o Dios. Panalangin ni usab amahan ang among kapaglaom nga si Freddy nga aduna siya flight paingon sa Dubai, hinaot nga mahimong smooth ang tanan o Dios, walay kakulian ug hinaot nga imo siyang tabangan usab sa iyang pag-abot didto, nga imo siyang ipahiluna amahan ug hinaot nga imo ang hatag kalampusan ng iyang mga plano. Panalangin ni amahan ang among kapaglaom nga si Sister Ningning Libres nga kanunay nagalabad ang iya nga ulo, hinaot mamaayo kini. Panalangin ni si kapaglaom Giselle sa iya nga allergies ug kapaglaom Lysel amahan sa iya nga kidney infection. Hinaot o Dios nga imo silang tabangan nga ang hingpit nga kayuhan lang madawat. Panalangin ni sa Dios ang among kapaglaom nga si kapaglaom Miriam aduna siya gipangbati, sakit iyang ulo ug nasiyab siya ubo. Hinaot o Dios nga ikaw magahatag kaniya og pagiya unsaon pagatiman siyang lawas ug hinaot nga ang hingpit nga kayuhan iyang madawat. Panalangin ni amahan ang Bacon family. Sayod ikaw Dios sa ilang nga kahimtang karon. Hinaot imo silang hatagan og kaayuhan o Dios ug protektahi usab ang membro sa pamilya nga hinaot dili mag tapta niini nga balatian nga naa karon sa ila nga matag usa. Hinaot o Dios ikaw magahatag og lig-on nga pagsalig ngadto kanila nga ikaw magaprotektar kanila. Panalangin usab amahan si kapaglaom Kerry Bacos, ikaw nasayod sa iyang kondisyon karon sa iyang lung problem. Hinaot amahan nga ikaw magahatag og kaayuhan ngadto kaniya, magahatag sa ilang financial nga panginahanglan, usab magahikap sa mga katawhan nga mo'y magatabang kanila silang kondisyon. Usab o Dios among gihangyo diha kanimo kapaglaom Clyde at kapaglaom Bea sa ilang pagbiyahe pauli sa ilaa. Hinaot o Dios ikaw magahatag og pagiya og hinaot nga walay kakulian ila ang matagbuan amahan samtang sila magabiyahe, maayo ang panahon ug hangtod makaabot sila sa ilang padulngan ug gamita sila amahan nga mahimong panalangin sa kung asa man sila maabot o Dios. Panalangin ni amahan ang matag usa kanamo ug hinaot imo kami protektahan samtang kami magapadayon sa mong adlaw karon. Kining tanan among isalig ito diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer, Kapaglaom Kevin, and thank you so much for joining us today, mga kapaglaom, sa inyong pag-uban ka nato dili lang sa atong diskusyon apan sa ato ang pag-inampuay. Mga kapaglaom, ato lamang hinumduman that we must act and God will never fail us, mga kapaglaom. He will do His part when we in faith do ours. Yes, mga kapaglaom, sayod kita that we cannot bless others unless we are blessed. We cannot give what we don't have. Mao nga ato sang unahon ang paglingkod diha sa tila ni Ginoong Hesus, maminaw siyang mga pulong, mudawat siyang mga panalangin aron kita mahimong andam usab sa pahat, pag-share nini nga mga panalangin ngadto sa uban. Kapaglaom ato ang makita dinha sa ato ang gitun-an karon o gidiscuss karon that we need to realize to be both like Mary and also being a Martha by sitting at the Savior's feet and jealously being involved in His work, mga kapaglaom. And that's right, Kapaglaom Kevin. And a woman's place can either be at home or beyond, for wherever we go is a mission field. Mo ginato hinumduman, mga kapaglaom, and let us bring the Lord's light wherever we go and let us shine brightly by God's grace. Again, thank you so much for joining us today. Hinaot inyo hapaming ubanan ug mga adlaw, mga kapaglaom. Thank you so much sa atong mga kapaglaom for joining us right now sa atong Facebook Live, Kapaglaom Kevin. Ubay-ubay sa atong mga kapaglaom. Sige lang padayon ang inyong pagpadala sa inyong prayer request and praise reports tungod doon na tayong mga prayer partners nga nag-take note, ana, Kapaglaom Kevin. Yes, mga kapaglaom, thank you so much and we are blessed by your presence, mga kapaglaom. Like Mary, we need to sit at the feet of Jesus to learn of Him, having chosen that better part which will never be taken from us, mga kapaglaom. This is your Kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu saying, let us not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And like Martha, we need to be ever abounding in the work of the Lord. This has been your Kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. See you next time sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.